Pagkatapos ng part-time job ko, nagtanim ako ng sayote at nag-harvest ako ng gulay na ulamin namin para sa hapunan. Hi, hello, minasang konnichiwa. Tara, samahan nyo kami today's mini vlog. Hi mga auntie, magandang hapon. Magtatanim nga pala ako ng sayote. Meron pa tayo ditong 4 na sayote na hindi pa naitatanim. Ang gaganda! Ang gaganda ng mga sayote natin. Kiyos kita ya? So, let's go! Dito muna anak. So, meron pa. 2 pa. Buhatin mo lahat. Bilisan natin kasi uulan na. Ang gaganda. Yo, thank you, Keshin. Lumabas na yung ugat. Etong 2, doon ko po itatanim sa may likod. Meron na akong nabungkal doon. Kanina pa kami nagbungkal-bungkal ni Kenshin. Kenshin, ikaw, ide. Let's go, Kenshin. Mama, saan mama di? Kanina pa kami doon nagbubungkal-bungkal ni Kenshin. Bilisan na natin kasi uulan na po. Ayan, andito ako sa likod. So, eto yung likod namin. Dito ko nga pala itatanim tong 2 sayote natin. Kapag nakapagbungkal pa ako, baka magtanim ulit ako dito ng isa pa. Dito meron na ako nabungkal kanina. Grabe, ang ganda ng sayote natin. So, dito yung isa. Tapos, dito naman yung isa. So, ayan, bali, 2 na yung nabungkal ko. Isa dito sa gilid, tapos isa din doon. Tatanim na tayo ng sayote. Meron nga pala ako ditong fertilizer, balat ng mangga, balat ng saging, tapos yung mga pinaganuhan ko ng gulay. So maglalagay tayo dito ng fertilizer muna bago tayo magtanim ng sayote. Iniipon ko to mga auntie. Ginagawa ko siyang fertilizer. Lagyan natin ng dahon. Ang ganda na sayote ko, oh. Sana magkaroon ng maraming bunga. Tapos, lagyan natin ng tae ng baka. Eto nga po palang ganap na to ay kanina lang mga bandang 4:00 ng hapon. Pagkatapos ng part-time job ko kanina, pagka-uwi ng bahay ay dumiretso ako dito sa aking mini garden. Meron pa kasi akong 4 na sayote na hindi na itatanim. Kaya heto, nagbungkal ako dito sa likod at nagtanim ako ng sayote. Hindi na sana ako magtatanim ngayon. Kaso nga lang si Kenshin pumapilit mga auntie. Dahil pagod ako sa trabaho kanina. Kaya ang sabi ko magpapahinga na lang ako. Kaso nga lang si Kenshin gusto niya ako magtanim ng gulay. Alam niyo naman po mga auntie, kapag nagbubungkal ako ng lupa, lagi nasa tabi ko si Kenshin. Paano po kasi kapag nagbubungkal ako ng lupa, naghahanap din siya ng insekto. Nagmamadali na nga po ako dahil umaambon na. Pagkatapos ko magtanim ng 2 sayote dun sa likod, ay nagpunta naman ako dito sa harap para mag-harvest ng gulay. Kukuha lang ako dito ng konti na gagawin kong salad. Alam niyo po, nakakatuwa. Dahil pagkatapos ng 1 buwan, pagkatapos ko itong maitanim, ay nakakapag-harvest na ako. Ito yung kagandahan kapag meron tayong sariling tanim. Agad-agad ay nakakapag-harvest tayo. At ang higit sa lahat ay nakakatipid pa mga auntie. Umaambon na po mga auntie. So, ayan, eto na po yung mga na-harvest natin. Eto nga palang gulay na to, ang tawag nila dito sa Japan ay shungiku. Tatanggalin lang natin tong ugat, saka natin siya huhugasan. Napakadali lang po nitong lutuin, bali papakuluan lang natin siya sa mainit na tubig. Actually po tong shungiku natin, meron pa tong ilalaki. Kaso nga lang, excited na ako, kaya kumuha ako ng konti. Eto yung gulay na favorite ng asawa ko. Marami siyang lupa, 'di ba? Kaya kailangan natin hugasan. Pagkatapos ko mag-harvest ng gulay, pumasok na ako dito sa loob para makapagluto na rin ng hapunan. Ito naman yung gagawin nating salad. 'Di ba? Nakapag-harvest ulit tayo. Dahil maraming lupa itong mga na-harvest natin, para siguradong malinis, ay binabad ko muna sa tubig. Habang hindi pa ako nagluluto ng hapunan namin, si Kenshin naman ay tinuturuan at binabantayan ko habang nag-aaral. Si Kenshin po, araw-araw, dapat meron siyang oras sa pag-aaral, 30 minutes lang o 1 oras. Hi. Nani? Sen? 부, so, senpuki. Putong. Dahil elementary na tong anak ko, kailangan matuto na siyang magsulat o kaya naman magbasa. Si Kenshin, hindi ko siya pinipressure sa pagbabasa o pagsusulat dahil ayoko siyang ma-stress mga auntie. Kapag napagod na siyang magsulat o magbasa, ay tumitigil na kami. Dito nga pala, ay gumawa ko ng skimono o yung Japanese pickles. Dito sa nuka, naglagay ako ng 2 curry o pipino at 2 talong na hinati ko lang. Nahugasan ko na nga rin pala itong mga gulay. Yung shunggi ko naman, ay papakuluan ko lang po ng 2 minuto hanggang 3 minuto.
Disconnect. Para matanggal nga pala yung ibang tubig, ay gumamit ako ng paikot-ikot o yung salad spinner. Pagkatapos naman ng 3 minuto, ay luto na itong syunggi ko. Puhugasan ko nga pala to ng malamig na tubig, saka ko pipigain. Alam nyo po ang mga Hapon, ganito sila magluto ng syunggi ko o kaya naman yung spinach. Pinipiga nila para matanggal yung ibang katas. Siguro para hindi mapait mga auntie. Sa pampalasa naman, ay maglalagay lang kami ng toyo at ng katsuo. Akala ko marami na yung na-harvest ko syunggi ko kanina. Pero nung naluto na, alam konti pala mga ante. Nagluto nga pala ako ng tortang talong at nag-steam ng unagi. O kung tawagin naman sa atin ay igat. Alam niyo po si Uncle yung Hapon, napakahilig po niya sa igat. Kahit si Kenshin ay gustong-gusto din niya. Na nga pala habang busy-busy ako magluto, pagdating ng asawa ko galing trabaho, ay nag-bathtub kasama si Kenshin. Bukas nga pala ulit, dahil holiday dito sa Japan, meron ulit akong pasok sa trabaho. Dahil wala magbabantay kay Kenshin, kaya isasama ko siya. Ito na nga po mga auntie sa wakas, pagkatapos ng siyam-siyam, ay kakain na kami ng hapunan. Minasang itadakimasu. Itong salad na ginawa ko ay nagustuhan ni Uncle yung Hapon. Ay pwede na yung mga ibang gulay sa ating mini garden. Baka araw-araw na ako mag-harvest mga auntie. By the way mga auntie, huwag nyo nga po palang pansinin yung mukha ko. Dahil pagod na yan at inaantok na. Alam nyo po napakasaya ko kapag pinagsisilbihan ko yung pamilya ko. Lalo na kapag nagluluto ako tapos nauubos nila. Kaya naman tong si auntie mas lalo pang ginaganahan. Pasensya na po kayo kung medyo mahaba na nga po pala tong mini vlog natin. Maraming salamat po sa lahat ng nag-aabang at sumusubaybay sa mini vlog namin. See you po, maraming salamat sa panonood. Thank you for watching. Sayonara and Bye bye, see you. Thank you. ありがとう。